Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at nakatanggap na ng SSS pension, kailangan ninyong marinig ito ngayon. Maraming nagtataka kung bakit may mga pagbabago sa inyong December payout, kung bakit iba ang dating sa bangko, at kung bakit may mga seniors na nakatanggap ng mas mataas, habang may iba namang parang kulang. Hindi ito aksidente, hindi ito error sa bangko. Mayroon talagang malaking pagbabago na nagsimula na ngayong taong ito, at ang December 2025 na ito ay isa sa pinakamahalaga na buwan para sa lahat ng pensyonado. Ang totoo, ang pagbabago na ito ay bahagi ng 3 taong plano ng SSS na magtaas ng pensyon kada taon, at kung hindi ninyo alam ang eksaktong detalye, baka hindi ninyo masulit ang pera na dapat ay para sa inyo. Kaya makinig kayo ng mabuti dahil sa loob ng ilang minuto na ito, ipapakita ko sa inyo kung magkano talaga ang taas, kailan kayo makakatanggap, at paano ninyo maiiwasan na mawala ang pera na inilaan na para sa inyo. Huwag kayong umalis dahil ang impormasyong ito ay maaaring magdulot ng libu-libong piso sa inyong bulsa bawat buwan. At sa dulo ng video na ito, mayroon akong mga practical na tips na siguradong makakatulong sa inyo para hindi kayo mahuli sa pila. Kaya naman, umupo kayo ng komportable, kumuha ng kape, at pag-usapan natin ito ng masinsinan para sa inyo, para sa inyong pamilya, at para sa kinabukasan ninyong mas sigurado. Ngayong December 2025, ang SSS ay patuloy na nagpapatupad ng kanilang pension reform program na nagsimula noong September ng taong ito. Ang programa na ito ay hindi basta-basta dagdag na piso lang. Ito ay isang 3 taong plano na automatic na magpapataas ng inyong monthly pension kada taon hanggang 2027. Kaya halimbawa, kung kayo ay retirement pensioner or disability pensioner at nakatanggap na ng pension bago ang Agosto 31, 2025, ang inyong pension ay tumaas na ng 20% simula noong September 2025. Ibig sabihin, kung ang dating pension ninyo ay 5,000 bawat buwan, ngayon ay 5,500 na yan. Kung 8,000 ang dati, ngayon ay 8,800 na. At ang magandang balita, ito ay magtutuloy-tuloy. Sa September 2026, magtataas ulit ng another 10% at sa September 2027, magtataas pa ulit. Sa 3 taon ng kabuang taas ay umabot na sa 33% kung iniisip ninyong compounded ang mga increases na ito. Para naman sa mga survivor pensioners, ang mga balo o mga dependent na nakatanggap ng pensyon dahil sa pagkamatay ng miyembro, ang taas ay mas mababa ng kaunti, pero may taas pa rin. Ang survivors ay tumaas ng 50% sa September 2025 at magtataas ulit ng 10% sa September 2026 at 2027. Alam ko na marami sa inyo ay nagtanong, bakit December ang usapan kung ang taas ay nagsimula na noong September? Ang sagot ay simple lang. Ang December payout ay naglalaman na ng adjusted amount na yan. Kung hindi ninyo napansin noong September o October, ngayong December ninyo talaga makikita ang pagkakaiba. Lalo na dahil sa December ay may 13th month pension din na ibinibigay ang SSS. Ang 13th month pension na ito ay katumbas ng 1 buwan ng inyong regular pension at ito ay ibinibigay bawat taon sa lahat ng SSS pensioners. Kaya kung ang regular pension ninyo ngayon ay 5,500 dahil sa 10% increase, ang 13th month ninyo ay 5,500 din. Ibig sabihin sa December, ang total na matatanggap ninyo ay around 11,000. Hindi na ito 10,000 lang tulad ng dati. Malaking tulong ito, lalo na ngayong Pasko, kung saan kailangan nating bumili ng regalo, pagkain para sa Noche Buena, at bayaran ang mga lumalaking bills na kuryente at tubig. Pero tandaan, ang 13th month pension ay hindi kasama sa monthly increase na sinasabi natin. Ang 13th month ay separate benefit. Ang pension increase ay para sa regular monthly pension lang, kaya huwag kayong malilito. Ngayon, maraming seniors ang nagtatanong kung paano makukuha ang payout ng December. Ang SSS ay may standard na sistema. Ang payout ay base sa huling numero ng inyong SS number. Kung ang SS number ninyo ay nagtatapos sa 0, 1, 2, 3 o 4, kayo ay kasama sa first batch. Karaniwang ang first batch ay nire-release sa unang kalahati ng buwan,
usually around December 1 to 15. Kung naman ang SS number ninyo ay nagtatapos sa 5, 6, 7, 8, or 9, kayo ay kasama sa second batch. Ang second batch ay usually around December 16 to 30. Ngayong taong ito, dahil December 25 ay Christmas Day, maraming banks ay sarado. Kaya kung ang regular payout date ninyo ay December 25, malamang na ma-adjust ito at makakatanggap kayo ng mas maaga, baka December 23 or 24. Pero huwag kayong mag-alala, ang pera ay darating pa rin. Ang pinakamahalagang gawin ninyo ay i-check ang inyong bank account regularly at kung may MySSS account kayo online, mag-log in at tignan ang payment history ninyo. Doon makikita ninyo kung kailan talaga nag-post ang pera sa account ninyo. Kung wala kayong access sa internet, pumunta sa inyong bangko at magtanong. Huwag kayong mahiya dahil ito ay karapatan ninyo. Ngayon, may mga posibleng problema na maaaring harapin ninyo at gusto kong pag-usapan natin ito ng diretsyo. Una, ang clawback. Ano ang ibig sabihin ng clawback? Ito ay nangyayari kung may overpayment na nangyari sa nakaraan. Halimbawa, kung may error at nagbigay ang SSS ng mas mataas na pensyon sa inyo dati ng ilang buwan, at ngayon ay natuklasan nila, maaring i-deduct nila ang sobrang bayad na yon sa mga susunod na buwan. Kaya kung napansin ninyong biglang bumaba ang pensyon ninyo ng kaunti, baka may clawback. Ang best na gawin ninyo ay pumunta sa SSS branch at magtanong. Humingi ng detailed explanation. Minsan, ito ay simpleng accounting adjustment lang, pero dapat ninyong malaman kung saan nanggaling ang pagbawas. Pangalawa, ang issue ng tax. Maraming seniors ang hindi alam na ang SSS pension ay hindi taxable. Tama, hindi kayo dapat magbayad ng income tax sa pension ninyo. Pero kung mayroon kayong ibang source of income, tulad ng rental income or business income, at ang total annual income ninyo ay lumagpas sa threshold, maaring may tax implications. Kaya kung meron kayong mga komplikadong financial situation, mas mabuti na kumonsulta kayo sa accountant or sa BIR mismo. Pero para sa karamihan ng seniors na ang sole income ay SSS pension lang, walang tax na kailangang bayaran. Pangatlo, ang delayed payment. Minsan, may delay dahil sa bank processing or dahil sa technical issues sa SSS. Kung na-delay ang pension ninyo ng more than 5 days, pumunta na sa SSS office at mag-file ng concern. Magdala ng valid ID, ng SSS ID ninyo at ng bank passbook o statement of account. Ang SSS ay may process para sa mga delayed payments at maaari nilang i-expedite ito kung may valid reason. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga tips para masulit ninyo ang inyong pensyon at para hindi kayo mahuli. Una, mag-enroll ng direct deposit. Kung hindi pa kayo naka-enroll sa direct deposit sa bangko, gawin ninyo na ito ngayon. Ito ang pinakamabilis at pinaka-secure na paraan para makatanggap ng pensyon. Hindi ninyo na kailangang pumila sa bangko o mag-worry na mawawala ang check. Ang pera ay automatic na papasok sa account ninyo. Para mag-enroll, pumunta lang sa inyong preferred bank with your SSS ID and valid IDs at sabihin ninyong gusto ninyong i-link ang SSS pension ninyo sa account ninyo. Ang bangko ay tutulong sa inyo sa process. Pangalawa, i-update ang inyong contact details sa SSS. Maraming seniors ang may outdated address o phone number sa SSS records. Kung may importante na announcement o may kailangan i-verify ang SSS, paano nila kayo makokontak? Pumunta sa SSS branch at i-update ang inyong address, phone number, ang email address kung mayroon. Doon na libre lang dan hindi yan for matagal. Abang katlo par, mag-apply ng UMID card kung wala pa kayo. Ang UMID card ay isang unified ID na pwede ninyong gamitin para sa lahat ng government transactions at ito ay may ATM feature din. Kung may UMID card kayo, mas madali ang pag-withdraw ng pension ninyo sa ATM at mas secure pa. Para mag-apply, pumunta lang sa SSS branch, fill up ang form at magbayad ng minimal fee. Ang card ay darating sa address ninyo within a few weeks. Pang-apat, alamin ang inyong rights bilang senior citizen. Bukod sa SSS pension, mayroon din kayong ibang benefits na maaaring hindi ninyo alam. Halimbawa, ang 20% discount sa groceries, medicines, at restaurants, ang priority lane sa bangko,
ospital at iba pang establishments, ang free medical at dental services sa mga government health centers. Gamitin ang benefits na ito. Ito ay karapatan ninyo at ito ay tutulong sa inyo na makatipid. Panglima, mag-budget ng maayos. Alam ko na ito ay obvious, pero maraming seniors ang nahihirapan sa budgeting. Magsulat kayo ng listahan ng inyong monthly expenses, priority ang essentials tulad ng pagkain, gamot, at utilities. Kung may natira, yun ang pwede ninyong gamitin sa iba pang bagay. Huwag kayong gumastos ng malaki sa mga hindi kinakailangan, lalo na ngayong Pasko. Madaling maubos ang pera kung hindi kayo mag-iingat. Pang-anim, kung may problema sa SSS, huwag kayong mag-atubili na magtanong. Ang SSS hotline ay 455 kung kayo ay nasa Metro Manila o 0920851455 kung kayo ay nasa labas ng Metro Manila. Pwede din kayong pumunta sa SSS branch mismo. Ang staff doon ay trained para tumulong sa inyo. Huwag kayong mahiya o matakot. Karapatan ninyong malaman ang status ng inyong pensyon. Ngayon, para sa mga hindi pa napapansin ang increase, tandaan na ang September 2025 increase ay applicable lang sa mga pensioner na nag-qualify as of August 31, 2025. Kung kayo ay nag-apply ng pensyon at nag-start lang makatanggap ng pension after September, maaring hindi pa kayo covered ng increase na ito. Pero huwag kayong mag-alala, sa susunod na taon, kasama na kayo. Ang SSS ay nag-commit na ang bawat taon may increase, kaya ang future ninyo ay mas secure na. At bilang paalala, ang pension increase na ito ay automatic. Hindi na kayo kailangan mag-apply o mag-submit ng kahit anong dokumento. Kung kayo ay qualified, ang increase ay automatic na nasa pension ninyo na. Kaya kung may nagsasabi sa inyo na kailangan ninyong magbayad para makuha ang increase o kailangan ninyong pumunta sa isang certain agent, huwag kayong maniwala. Yan ay scam. Ang lahat ng legitimate na SSS transactions ay libre o may minimal fee lang kung may processing involved, pero walang middleman na kailangan ninyong bayaran. Tandaan din na ang SSS ay hindi tumatawag sa phone para humingi ng personal information tulad ng SSS number, PIN o bank account details. Kung may tumawag at nagsasabing galing sila sa SSS at hinihingi ang mga sensitive information ninyo, i-drop ang call at i-report sa SSS hotline. Maraming scammers na nag-take advantage sa seniors, kaya maging alerto. Sa pagdating ng December 25, ang Pasko ay hindi lang celebration ng pamilya at pananampalataya. Ito rin ay panahon para mag-reflect sa ating buhay at salamatan ang mga blessings na natanggap natin. Para sa mga seniors na nakatanggap ng pension increase at 13th month pay, ito ay blessings na dapat nating pahalagahan at gamitin ng maayos. Magtabi ng kaunti para sa emergency, ibigay ang kailangan sa pamilya, at mag-enjoy din. Ngayong taon, mas maraming pera kayong matatanggap kumpara sa nakaraang taon. Gamitin ninyo ito sa tama at tulungan ang inyong sarili at ang inyong mahal sa buhay. Sa huli, ang mensahe ko sa lahat ng senior citizens na nanonood ngayon, lagi ninyong tandaan na hindi kayo nag-iisa. Ang government, ang SSS, ang inyong pamilya, at ang community ninyo ay nandito para suportahan kayo. Huwag kayong matakot magtanong, huwag kayong mahiyang humingi ng tulong, at huwag kayong sumuko sa kabila ng mga pagsubok. Ang pensyon na ito ay resulta ng taong-taon ninyong paggawa at kontribusyon. Ito ay karapatan ninyo, at deserve ninyo itong makatanggap ng tamang halaga at tamang serbisyo. Kaya ngayong December, abangan ninyo ang inyong payout, i-check ang amount, at kung may tanong o concern kayo, kumilos agad. Huwag ninyong hayaang lumipas ang oras dahil ang pera na yan ay para sa inyo at sa inyong kinabukasan. Salamat sa pakikinig at sana ay nakatulong ang impormasyong ito sa inyo. Maligayang Pasko sa inyong lahat. At sana ay maging mas maganda pa ang 2026 para sa atin. Ingat lagi at naway patuloy kayong maging malakas at malusog. Hanggang sa muli, mga kababayan, mabuhay ang mga seniors ng Pilipinas!